Sunday Gospel Reflection ngayong October 5, 2025. So, ito yung nagsasabi na humihingi sila, yung mga disciples, humihingi daw kay Lord na dagdagan yung kanilang pananampalataya. Pero, no, yun nga yung sinasabi ni Father Joel, na dapat daw pag ikaw nanghihina sa pananampalataya, kasi mararanasan mo yun kahit madasalin ka at palasimba ka, manghihina ka pa rin sa pananampalataya kasi wala namang perpektong pananampalataya sa tao. So, dapat daw nagsisimba ka. Pero nagsisimba ka nga araw-araw, minsan ikaw pa yung in doubt sa kapwa mo, no? Ikaw pa yung in doubt sa kapwa mo na parang wala silang pananampalataya porque hindi nila pinapakita or minamanifest. Kasi kailangan makita muna. Makita muna. So, alam nyo yung pananampalataya, yung faith, kahit sabi mong maliit na, kasi yung mustard seed, diba? Sabi nga ni Lord ko, yung faith mo is kasing laki lang ng mustard seed. Ang mustard seed is maliit lang. Kahit na ganung maliit na pananampalataya mo, pananampalataya pa rin yan. At kung sincere yan at totoo yan, didinggin yan ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit wala ka sa simbahan, kahit na meron kang maliliit na pananampalataya na nagdadasal ka, although sige, yung alab, yung fire ng pananampalataya is nare-recharge through the mass or by going to church. Pero kung meron kang maliliit na pananampalataya, ipagpapasalamat mo yon sa Diyos. Kasi may mga tao na hindi nakakaintindi na anong pananampalataya ang pinagdadaanan ng mga kapwa nila. Despite anong hirap, anong ginagawa ng nila, just because they hear it from other people or they hear it from the person itself or per se, narinig nila mismo doon sa tao, in itself galing sa bibig nila. Kasi marami nagsasabi sa akin na di ka na lumalabas, no? Baka maglaki ang paa mo, mag-exercise ka naman. Well, yun yung hindi nyo nalalaman. Kasi nung naglalakad ako, nasisiraan ako ng sapatos. Nasisiraan ako ng sapatos swerte na kung umabot ng 2 weeks. Okay? Swerte na kung umabot ng 2 weeks yung sapatos ko. At dahil naglalakad ako, nabutas yung sapatos ko, dahil nag-aantay pa ako magkaroon ng bago, ano nangyari? Napapasukan ng bato yung sa loob ng sapatos ko. At dahil doon, nagkaroon ako ng muscle tightness. Yung sa talampakan ko nung hindi ko maiapak. Akala ko nung lamig lang, nilagyan ko ng helo. Pero nung pinahilot, nag-tight pala yung muscles ko kasi naglalakad ako, nabutas yung sapatos. So, buti na lang, blessing in disguise, sa nagkaroon ng pandemic, hindi pwedeng lumabas. So, ano nangyari? Na-preserve ko yung sapatos ko, and one, hindi na ako nagkakaroon ng muscle tightness dahil sa sobrang lakad. Although, na-exercise ako pag naglalakad ako. Pero dahil nga dun sa probability na sira yung sapatos ko, yun yung mahirap. Kasi hindi naman, every time na lumalakad ako, pakiramdam ko yung sapatos ko, bisan na lang ako lumabas, unti-unting nabubutas. Unti-unti siyang nabubutas. So, nasabihin ng iba, ay, tulungan na lang kita, ako nabibili ng sapatos mo. So, sige, halimbawang bibigyan niyo ako ng pambili. So, kahit mag-alternate ako ng gamit, pag ginagamit ko yun, masisira yun. Alangan naman hindi ko gamitin kasi masisira yung isa. So, habang ginagamit ko yun, nasisira yun. So, yun yung makikita. 5 araw or 7 days pa lang may butas na siya, may uka na siyang maliit.
may gas-gas na nga. So after 2 weeks, may butas na. Pag ginagamit mo, lumalaki. Pag araw-araw labas mo, lumalaki. So yun. So ano yun? Pag nakita mong nabutas yung sapatos na ibinili mo para sa akin, after 2 weeks sira, mag-aano ka na naman ulit? Tutulungan mo na naman ako para bumili na sa sapatos? Hindi na. Hindi practical. So yun ha. Kasi hindi nyo naiintindihan eh. Akala nyo kasi, basta tumulong kayo, okay yun. Pero hindi practical. So yun yung hindi nyo alam. Kasi totoo na maglalaki yung paa ko. Pag naglakad ako. Ay, hindi ako kumilos. Pero pag naglakad ako at napagod ako, mas grabe yun. Mas grabe yung lakad ko. Mas grabe yung mas naglalak yung paa ko kapag ginagamit ko siya. Hindi ko lang yun pinapansin dati. Kasi pag hindi ako kumikilos, i-stretch ko lang yung paa ko, naglalak. Nawawala na yung lock. Ibig sabihin, ikilos ko lang siya. Nakakatayo na ako ng maayos. Wag lang ako mapapagod. Kaya hindi ako dapat matagal nakatayo kasi doon naglalak once mangawit siya. So yun lang, yun yung mga bagay na hindi nyo maintindihan. Sarili ko na yung ginagawa ko example. Kasi yun yung lagi sinasabi, maarawan ka naman, ganyan. Well, hindi nyo alam yung pananampalataya is mental strength. Yung will ng tao, yung mental strength, yung will niya, na kahit nasa bahay lang siya, yung lakas ng isip na kaya mong sabihin sa binti mo na sa katawan mong wag kang maglak. Yun ang ginagawa ko. Kasi kahit hindi ako naglalakad sa labas, naglakad lang ako rito around the house, nagbablog ako, nagmamata ako, may ginagawa ako, lumalakas yung isip ko. Pag lumalakas yung isip ko, minsan, wala man akong physical exercise, once my mental strength is there, sumusunod naman yung katawan ko, maski pa paano. So kasi lagi tayong nakakonsentrate sa nakakonsentrate sa physical exercise. Pero hindi natin binibigyan ng importansya yung mental exercise. Yung mental exercise is all about faith. Yun yung sinasabi sa gospel ngayon. Na dapat sa tingin mo ba, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos na nandito ka lang sa loob ng bahay? Nakakapag-serve ka ba? Nakakapag-serve ako. Nagagawa ko ba yung functions ko as PWD Vice President sa loob ng bahay? Which is, nagbibigay sa akin ng motivation at ng gana to make an effort. Oo ang sasagot ko. Kasi merong mga na hindi alam. Medyo tayo nakakonsentrate doon sa kailangan. Although sige, tama yun. Pero may mga bagay kayong hindi nakikita. At minsan hindi na practical. Although tama yung gagawin nyo, pero hindi practical. Kasi anong sasabihin nyo? Magiging president yun eh. Mag-i-expect ka, ay wala na ako maibigay. Yun lang ang pera eh. Diba? Hindi practical. Hindi practical yung every 2 weeks ka magpapalit ng sapatos tapos hihingin mo lang sa ibang tao. Hindi. Kaya nga hindi ka na rin lumalabas kasi para kahit papano ma-preserve yung sapatos mo. Sasabihin mo, tsinelas. Hindi. Ang tsinelas ko, yung world balance worth 500 pesos. Hindi pwede sa akin yung tsinelas na ewan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi yung ibang member dito, yung prosthetic nila, yung sapatos, yung prosthetic nila, pwedeng lagyan ng tsinelas. Pwedeng lagyan ng sapatos. Hindi naman sila kadadkad maglakad. Okay? Yung ibang member namin dito, kahit amputated yung isa sa kanilang mga binti, yung isang binti nila tuwid. Ibig sabihin, normal sila. Normal sila. Kung meron silang isang paa ulit o isang binti, normal sila. Wala silang ibang disability. Ibig sabihin, yun lang ang disability nila. Wala nang iba. Samantalang ako marami. Balanse,
ano yun, balanse, coordination, spatial awareness, yun. Yun ang mga diferensya sa akin na importante sa mga tao. At yung mga taong binabanggit ko, yun yung walang problema sa ganun, na may problema ako sa ganun. Di ba? Hindi porket nagbablog ako ngayon, akala nyo, okay na. Hindi nyo lang nakikita. So sana, maging ano kayo sa ganyan na, yun ang sinasabi ni Lord, na ilapit nyo na lang sa Lord, pagdasal nyo na lang. Kasi hindi nyo naman magagawa yun eh. Pagdasal nyo na lang na bigyan siya ng faith, bigyan siya ng will. Kasi lagi nyo sinasabi, pinagdarasal nyo. Kung pinagdarasal nyo, hindi nyo naman alam yung, do you even care na pakinggan yung ano? Kasi minsan lagi yung, ano yun, yung sinasabi nyo eh. Yung sinasabi nga ni Father Joel na yung blind, yung sumunod ka muna. Minsan kasi mga tao skeptic eh. May makitang papel, yung opinion agad ang papairalin. Hindi mo na basahin, tanungin, and then, tsaka sundin. Alam mo yun, nauna agad yung suspecha. Hindi naman laging tama yung nauna lagi yung suspecha. So, yun lang po.